Bongbong Marcos handang makipag-usap kay dating Pangulong Duterte tungkol sa investigasyon sa SMNI. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nitong tanungin kung bakit naapektuhan ang programang nasa ilalim ng Sunshine Media Network International, SMNI, sa kasalukuyang investigasyon. Nagpahayag si Duterte ng katanungan kung bakit apektado ang programang ni Marcos sa ilalim ng SMNI sa kasalukuyang investigasyon. Bilang tugon sa mga pahayag ni Duterte, ipinaabot ni Communications Secretary Cheloy Velicaria Garafil mula sa Presidential Communications Office, PCO, ang handang pakikipagtagpo ni Marcos kay Duterte. Laging available si Presidente Marcos kay dating Pangulong Duterte. Makikipag-ugnayan ang Pangulo sa kanya ngayon upang tanungin kung nais niyang magtagpo, ayon kay Velicaria Garafil sa mensahe sa mga mamamahayag noong Linggo. Sa isang press conference noong Sabado, ipinahayag ni Duterte ang kanyang hangaring makipag-usap sa dituwiran sa Pangulo tungkol sa issue. Ewan ko kung ano. I do not want to control the President, but rather, I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon, ang dating Pangulo, na nagpapahiwatig ng kanyang kurusidad ukol sa mga pangyayari. Hindi ko siya pinaratangan, ni hindi ko siya binira ng malala, marahil nagbigay lang ako ng komento sa direksyon na tinatahak ng gobyerno, dagdag pa ni Duterte, na nagbibigay diin na hindi niya masyadong pinaratangan si Marcos. Ang investigasyon sa SMNI ay nagsimula matapos magpasya ang National Telecommunications Commission, NTC, noong Disyembre 21 na isuspende ang operasyon ng SMNI sa loob ng 30 araw. Ito ay bunsod ng isang House Resolution na humihiling ng suspensyon ng SMNI dahil sa mga alegasyon ng paglabag sa mga termino at kondisyon ng kanilang prangkisa. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng namumuong pag-uusap sa pagitan ng kasalukuyang Pangulo at dating Pangulo na maaaring humantong sa isang usapan na layuning tugunan ang mga alalahanin kaugnay ng kasalukuyang investigasyon sa SMNI. Ang pagiging handa ni Pangulong Marcos na makipagtulungan sa usapang ito ay nagpapakita ng diplomatikong paraan ng pagresolba ng issue at pagpapalakas ng komunikasyon sa pagitan ng mga politikal na personalidad. Sa pag-unlad ng mga usapang ito, malapit na susubaybayan ang mas malalim na implikasyon nito sa operasyon ng media, pagbabantay ng pamahalaan, at ang dynamics sa pagitan ng kasalukuyang at dating pinuno. Sa ibang balita, tone-toneladang isda, biglang dumagsa sa baybayin ng Maasim, Sarangani Province. Nag-viral sa social media ang mga video at larawan ng isang di kapani-paniwalang pangyayari sa baybayin ng mga beach resort sa Maasim, Sarangani Province kung saan nagtampok ito ng malaking dami ng isda. Nagulat ang mga taong naliligo sa iba't ibang beach resort sa nasabing munisipalidad matapos magtampok ng ton-toneladang isda na kilala bilang lupoy sa lugar. Naganap ito kamakailan lamang, sa madaling araw ng isang araw na hindi inaasahan. Ang mga residente ay abala sa paghakot ng mga isdang kanilang napulot. May ilan na nagbigay pa ng mga isda sa iba dahil sa sobrang dami ng kanilang nakuha. Lubos ang pasasalamat ng ilang mga residente tulad ni Hairan Pagabangan mula sa Sigel na itinuturing ang pangyayari bilang isang biyaya. Para sa kanila, malaking tulong ang biglang pagdagsa ng isda upang hindi na sila mag-alala sa pagbili ng ulam. Sinabi naman ni Abujel Lawa, anak ng may-ari ng isang resort sa Maasim, na labis silang nagulat sa dami ng isdang lupoy na dumarating. Tinatayang mahigit kumulang 6 na truck ang dami ng mga ito. Nabalitaan na binuksan ng pamunuan ng mga resort ang kanilang mga pasilidad ng walang bayad upang ang mga tao ay makakuha ng mga isda. Ito ay upang maiwasan ang posibleng hindi kanais-nais na amoy kung hindi ito agad makuha at maubos sa baybayin ng resort. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkakaisa at pasasalamat sa mga biyayang hindi inaasahan. Inaasahan naman na magiging maayos ang paggamit at distribusyon ng mga isdang ito sa lugar upang maraming mamamayan ang makikinabang at mapakinabangan ang biyaya na biglang dumating sa kanilang lugar. Ex-President Duterte tinanggi at nilinaw ang mga alegasyon ng destabilisasyon at tumututol sa Chetcha. Kamakailan ay nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga spekulasyon hinggil sa umano'y lihim na pulong na layuning pabagsakin ang pamahalaan, itinangging sangkot o interesado siya sa gayong mga aktibidad. Sa kanyang pahayag mula sa lungsod ng Davao, mariing itinanggi ni Duterte ang anumang koneksyon sa mga militar o pulisya na di kanais-nais na sumasabuatan sa kanya.
Sino ang maniniwala sa akin? Tanong ni Duterte, nagugulat sa ideya na makikipagsabuatan sa kanya ang mga opisyal para sa layuning pabagsakin ang gobyerno. Ipinaabot niya ang kanyang kasiyahan sa pamumuno ni Pangulong Marcos, na sinabi niyang, "Comfortable ako kay Marcos. Bakit ko siya papalitan?" Tinanggihan ni ex-President Duterte ang alegasyon ng tinagurian na plano, at itinuro ang mga alingasngas ng mga grupong ito bilang bunga ng kanilang mga kahinaan. Lahat ito ay kanilang kahinaan, marahil. Lahat ito ay nasa isip. Pwedeng nangangapa lang sila, o kaya'y kahinaan nila, anang kanya. Ipinahayag niya na naabot na niya ang pinakamataas na punto sa kanyang karera sa politika, at walang anumang ambisyon para sa anumang pagbabago. Ipinakita ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kasiyahan sa kanyang mga naabot para sa kanyang sarili, pamilya, at bansa. Maraming tanga sa paligid. Pero para sa akin, kontento na ako sa aking mga naabot para sa sarili ko, sa aking pamilya, at sa aking bansa, mariin niyang pinatibay. Tungkol sa mga hamon sa politika ng kanyang anak na si VP Sara Duterte, na natiling hindi aktibo sa usapin si dating Pangulo, kinikilala ang kanyang pangangailangan na mag-navigate sa politikal na larangan ng mag-isa. Nagpahiwatig si Duterte ng paglipat ng responsibilidad sa susunod na henerasyon sa politika. Inihabilin ang liderato sa kanyang anak na si Sara habang binanggit na ang kanyang pinakabatang anak na si Mayor Sebastian Duterte ay hindi interesado sa politika. Mariing tumutol si dating Pangulong Duterte sa charter change. Tsa-tsa, mariin na tinanggihan ang mga panukalang baguhin ang 1987 konstitusyon, kahit may mga diskusyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos upang suriin ang posibleng mga pagbabago upang makakuha ng mas maraming dayuhang pamumuhunan. Sa kabila ng mga panukalang amyendahan ang konstitusyon, mariin itinanggi ni Duterte ang pangangailangan para dito at iginiit, mayroon tayong magandang konstitusyon. Sa aking pananaw, ito ay nasa perpektong kalagayan. Wala akong nakikitang mali dito. Kahit na may intensyon si Martin Romualdez na itulak ang mga pagbabago sa konstitusyon sa mababang kapulungan ng Kongreso, nanatiling matatag ang posisyon ni dating Pangulong Duterte laban sa pagbabago ng kasalukuyang konstitusyon. Sa buod, tinanggihan ni dating Pangulong Duterte ang mga alegasyon ng pagkakasangkot sa mga hakbang na pabagsakin ang pamahalaan, layong humiwalay sa kasalukuyang alitan sa politika ng kanyang anak, at tutol sa anumang mga inihahain na pagbabago sa 1987 konstitusyon. Pinatitinging kasiyahan niya sa kasalukuyang kalagayan nito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-click ang like and share button, at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.